Laglag ang balikat habang bumabalik sa kanyang kotse. Masaya siyang makita muli si Almira at masaya siya sa tagumpay na tinatamasa nito ngayon. Ngunit sa pinakatagong bahagi ng puso niya, batid niya, hindi na siya nito kailangan. Nakangatalang buong katawan ni Dondom habang pinagmamasdan si Almira. Buong akala niya ay nawala na to sa buhay nila. Nilingon niya si Miguel. Nakita niyang malungkot na malungkot to habang papaalis. Mabilis na itong hinabol. Anak, hindi ka ba natutuwang si Almira ang ampon ni Don Fernando? Hindi na ako tututol sa relasyon ninyo kung ganon. Magagamit natin si Almira para maisalba ang aking kumpanya. Dumilim ang mukha ni Miguel. Ang dami niyang gustong isumbat sa ama pero mas pinili niyang manahimik. Anak, nagmamadaling sumakay sa kanyang kotse si Miguel. Bakit aalis ka na? Hindi ka ba masayang makitang muli ang babaeng yun? Sigaw ni Dondom dito ngunit parang walang narinig. Pinatakbo na ng anak ang sakyan nito. Dumilim ang mukha ni Dondom. Hindi niya alam kung saan nagmana si Miguel. Parang wala man lamang tong kaambi-ambisyon sa buhay. Kontento na tong maging isang magsasaka? Nang gagaliiting bumalik siya sa pagtitipon. Kailangan niya si Almira. Kailangan niya makabawi sa mga naging kasalanan niya dito. We have something in common. Inagaw rin sa akin ng babae niya ng great love ko na si Miguel. Nakangusong sabi ni Rochelle. Maya-maya, bigla silang nagkatinginan ng makahulugan ni Giselle. So iisa pala ang tangke na mumuhian. Nawala sa kanyang paningin si Miguel. Lalabas sana siya para hanapin to ngunit nilapitan siya ni na Alondra at Tyron. Happy birthday! Bati ng mga ito sa kanya. Salamat! Tugon niya at niyakap na mahigpit si Alondra. Happy birthday sa ating dalawa. Masaya ako makasama ka ngayong gabi. Ako rin, Ate Almira, at marami kang kailangan ipagtapat sa akin. Bulong ni Alondra sa kanya. Oo, marami ka pa rin hindi nalalaman. Kapag nagkaroon tayo ng oras, sasabihin ko sa iyo lahat na nangyari. Halos araw-araw kang tinatanong ni Miguel sa akin, dagdag pa nito. Pero gaya ng kahilingan mo, hindi ko pa inaalam sa kanya na may communication tayong dalawa. Ano ba talagang nangyari ha, ate? Alondra! Si Dondom. Tingnan mo nga naman. Di ako makapaniwalang ikaw palang pinagmamalaking anak ni Don Fernando. Magaling ka talagang pumili na makakapitan. Sabi nito sa kanya. Hindi ako magiging ganito kung hindi ako matalino, Dondom. Sabi niya rito, tiningnan ito ng matiim. Hindi ho ba kayo nagulat na buhay pa ako? Makahulog ang tanong niya rito. Namutla ang matanda. Sina Alondra at Tyron na may wari nagtataka sa sinabi niya. Ate Almira, may nangyari bang di ko alam? Bakit di mo tanungin si Dondom kung anong nangyari? Tugon niya sa kakambal. Tumunog ang phone ni Alondra. Mabilis na nagpaalam ang mga to sa kanya dahil umiiyak daw ang bunso nito. Nagkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap ni Dondom. Umaasa akong nalimutan mo ng lahat. Tila walang pagsisisi na sabi ni Dondom sa kanya. Nagpipigil lang siya magsalita dahil hindi pa ito ang tamang oras para ilantad niya ang kahayupan ni Dondom. Nagpakawala siya ng isang peking ngiti. Kung ano man ang mga nangyari noon, kalimutan na lang natin yon, Dondom. Ang mahalaga eto ko ngayon at naging isang matagumpay na businesswoman. Actually, kayo nag-inspire sa akin para marating kinaroroonan ko ngayon. Salamat naman kung ganon. At least naiintindihan mo na ginawa ko lamang yon para sa aking anak. Pero ngayong isa ka ng successful na nilalang, wala ako nakikitang dahilan para hadlangan ko ang pag-iibigan ninyong dalawa. Mahinang sabi nito sa kanya. Kagaya mo rin ako, Almira. Kumunot ang noon niya. Lumuwang ang pagkakangiti nito. Isa rin akong manggagamit. Ganito lang naman ang patakaran sa mundo para umasenso. Gamitan. Alam na alam mo yan. Makahulog ang sabi nito sa kanya. Pigil na pigil ang galit na nararamdaman niya. Mas lalo lang nitong pinatutunayan na tama nga ang desisyon niyang magbalik para singilin lahat ng mga taong may malaking kasalanan sa kanya. I'm sorry but it's too late. Gaya nga ng sabi mo, gamitan lang dito sa mundo. At sa aking palagay, hindi ko na kailangan ngayon ng anak mo dahil wala na siya sa aking pakinabang. Nagulat ang matanda sa sinabi niya. And if you don't mind, Dondom, marami pang prominenteng taong naghihintay na makausap ako. Pagkasabi no'y mabilis niya na itong tinalikuran. Pero ang sakit-sakit sa dibdib niya ng mga sinabi niya rito. Madilim ang anyo, sinanda ng tingin ni Dondom si Almira. Napasobra ng kumpiyansa nito ngayon sa sarili. Palibas ay nakakuha ng malaking isdang makakapitan. Ngunit kailangan niya ngayon si Almira. Kailangan niya to para maisalbang nalugi niyang negosyo.
Samantala, hindi mapakali sa kinatatayuan si Giselle dahil halos lahat ng atensyon ng mga panauhin na kay Almira. Ni walang pumapansin sa kanya, maski si Jeffrey at si Almira ang habol. Hindi tama to. Kailangan may gawin siya. Hindi pwedeng basta na lang siyang manood habang ang babaeng yan umaalagwa. Hindi siya makakapayag. Kailangan mahanap niyang kahinaan ni Almira. Yan lang ang paraan para matalo niya ito. Napakunot noo siya ng mamukhaan ng isang babae. Nilapitan niya ito kaagad. Rochelle? Excuse me. Nakaangat ang kirin na sabi ni Rochelle. Di niya kilala ang babaeng nakangiti sa kanya but somehow, waring pamilyar ito sa kanya. Hey, hindi mo ba ako naaalala? Classmates tayo nung high school. I'm Giselle Montemayor. Pakilala ni Giselle sa babae. Giselle? Gulat na sabi ni Rochelle. OMG, paano kita makikilala? Ang dami mong pinabago sa mukha mo. Namula ang mukha ni Giselle. Hanggang ngayon may pagkataklesa ka pa rin. Ay, sorry naman. So pinsan mong hilaw ang ampo ni Don Fernando? Sumama ang mukha ni Giselle. I don't consider her as a part of our family. Alam kong inuuto niya lang si Tito Fernando. Ayoko sa kanya. Tsaka nilalandi niya si Jeffrey. At sino naman si Jeffrey? Si Jeffrey lang naman, yung lalaking gusto ko mapangasawa. Pero mula na dumating ang babaeng sa pamilyang to, parang di nila ako pinapansin. So iisa pa lang kinaiinis na nating dalawa. Siya rin ang babaeng umagaw sa great love kong si Miguel. Bulalas ni Rochelle kay Giselle at biglang napaisip ng malalim. Dapat pala, pagtulungan nating dalawang babaeng yan. I think magkakasundo tayo. Nakangising sagot ni Giselle kay Rochelle. Ilang beses yatang bumangon sa kanyang higaan si Miguel ng gabing iyon. Ayaw siyang patulugin ng mga isipin niya kay Almira. Kailangan nilang magkausap, kaya kinabukasan maaga siyang gumayak. Inutusan niya si Rex para alamin kung saan to matatagpuan. For God's sake, Rex, trabaho mong hanapin ko sa nakatira si Almira. You do your job. Hindi madaling matukoy yon lalo pat kilala si Don Fernando. Or alamin mong office nila or puntahan mong hotel na pinagdausan ng event kagabi at kunin lahat ng information na makukuha tungkol kay Almira. Hindi ko na kailangan isa-isahin pa mga dapat mong gawin. Pagkasabi, mabilis niya nang tinapos ang pakikipag-usap dito. Napapakamot sa ulo si Rex habang sinusundan ng tingin ng amo. Simula nang mawala si Almira, palagi na lang mainit ang ulo nito. Parang sa kanya gustong ibunton lahat ng galit na nararamdaman. Parang siya pang gustong sisihan kung ba't umalis si Almira. Napakabait ng kanyang amo. Alam niyang dala lang na matindi nitong pagmamahal, kaya ito nagkakaganto ngayon. Kaya nga ba mas gusto na lang niyang maging single habang buhay? Sa bagay, ito na nga lang trabaho niya, kinakain ng oras niya. Magagalit lang magiging nobe niya sakali dahil wala na naman siyang oras. Sinimulan niyang tawagan lahat na maaaring makapagbigay sa kanya ng kinaroroonan ni Almira o ni Don Fernando. Akala niya madali yon pero may pagkapribado mga ito. Wala makapagduro kung saan niya matatagpuan ang kanyang mga hinahanap. Alam niya magwawala ang kanyang boss kapag wala siyang naibigay na address bago matapos ang araw na to. Na-stress na siya. Hindi mapakali si Don Dom dahil nangako si Almira. Bibisitahin itong opisina niya para mapag-usapan ang tungkol sa malaking investment na ilalagak nito sa kanyang kumpanya. Naisipan niya tawagan si Miguel. Gagamitin niya si Almira para magka-interes sa mga ganitong bagay. Dangan nga lang at wala tong interes sa mga negosyo. Nagulat siya na malaman mula sa ama na makikipagkita si Almira ngayong araw. Di niya alam na isa sa mga investors ng ama ngayon si Almira. Napailing siya. Yung dating inaalipusta ngayon gusto nitong hinga ng tulong? Gumayak siya at nagmamadali pumunta sa opisina ng ama. Wala siyang interes kung ano man na magiging kasunduan ng mga to. Pupunta lang siya para makausap si Almira. Kaya ko na to, sabi ni Almira sa kanyang assistant secretary. Intayin mo na lang ako sa coffee shop. Utos niya at sumakay ng elevator para puntahan ang opisina ni Don Dom Stevenson. Maluwag na ang ngiti ni Don Dom nang makita siya. Parehim siyang napaismed. Nalibad-baran sa pagmumukha nito kaya't hirap na hirap siyang magkunwari. Pinaghandaan ko talaga ang pagdating mo, kaya pinapupunta ko rito si Miguel, sabi nito sa kanya. Natigilan siya na mapansin si Miguel sa isang skulok. Ewan kung bakit tumatambol ang dibdib niya na magtamang kanilang mga paningin. Napangisi si Don Dom na mabakas ang pananabik sa mukha ng mga to. Sa isip niya mukhang effective ang binabalak niya. Mukhang marami kayong pag-uusapan kaya iiwan ko na muna kayo. Nangislap sa katuwaang sabi ni Don Dom.
Nirapitan niya si Almira at binulungan. Umaasa kung di na makakarating pa kay Miguel ang nangyari dati. Total, ikaw na rin naman na may sabi na kinalimutan mo na ang mga bagay na yon, hindi ba? Pabulong na sabi nito sa kanya. Tsaka gugustuhin mo bang malaman pa yun ni Miguel? Umalis ito at iniwan sila ni Miguel sa loob ng opisina. Talagang ang may sa demonyo ang matandang to sa loob-loob ni Almira. Di siya makapaniwalang tila ito pa ang nagbabanta sa kanya ngayon. Hindi maipaliwanag ni Miguel kung ano eksaktong mararamdaman habang nakatingin kay Almira o nakatitig sa mas tamang kahulugan ng salita. Tayong malinaw lang sa kanya ngayon, mahal pa rin niya ito. Almira? Tila walang emosyon, tiningnan ni Almira si Miguel. Ayaw niyang mabulag siyang muli ng labis niyang pagmamahal. Mas lalong ayaw niyang magamit ni Dondom ang damdamin niya laban sa kanya. May sasabihin ka ba? Tanong niya kay Miguel. Lumapit to sa kanya. Nagulat nang bigla na lamang siya nitong yakapin. God, ang tagal kong pinanabik kang mayakap kang muli. Tila nasasabik na sabi nito sa kanya. I'm sorry sa mga nasabi ko sa iyo noon. Nanatili lang siyang nakatayo. Hindi ginagantihan ng yakap ang mahigpit na yakap ni Miguel. Almira, umiwas siya ng tingin dito. Ayaw niyang ipagkanulo siya ng kanyang mga mata. Hanggat maaari ayaw niyang malaman itong tunay niyang damdamin para dito. Kung walang kinalaman sa negosyong sasabihin mo, I'm sorry, pero wala akong time. Malamig pa sa bangkay na sabi niya kay Miguel. Parang ibang tao ng kaharap niya ngayon. Binago na ba tong tuluyan ng tinatamasang tagumpay? Tila nabasa naman ni Almira ang nasa isip nito. May pait sa mga labing napangiti siya. The only permanent thing in this world is change, Miguel. At gaya ng marami, nagbago na ako. Hindi na ako dating si Almira na kayang-kaya mong kontrolin. What? Isusumbat mo ang pagiging pole dancer ko? Ilalantad mo kung anong klaseng pinagmulan ko? Go ahead. Almira, nasabi ko lang yun sa sobrang selos na nararamdaman ko. Whatever. Wala nang bearing ngayon sa akin ang lahat. And if you don't mind, naparito ko para pag-usapan ng negosyo, hindi ang anumang drama sa buhay. Tila pagtataboy na sabi niya rito. Naringkit ang mga mata ni Miguel. Narinig mo ba ang sinasabi mo? Tila hindi makapaniwalang tanong niya rito. Napangisi si Almira. Oh, at sigurado ko hindi ko nagugustuhin mabalik pa sa dating buhay ko. Please, excuse me. Tawagin mo na si Dondom, sabihin mo next time. Huwag kanyang gagamitin para makuha niyang gusto niya dahil hindi effective sa akin yon. Pakiramdam ni Miguel wala na kahit katiting na pagtinging natitira para sa kanya si Almira. O baka nga kahit kailan hindi naman siya talaga nitong minahal. Parang nanghihina, napahinga siya na malalim. Well, nagbabaka sakali lang akong maayos natin na nakaraan. But I guess it's no use kahit ilang beses akong humingi ng tawad sa'yo. May pakla sa mga labing umisi siya. It seems wala na akong puwang dyan sa puso mo. Or naging mahalaga nga ba ako sa'yo kahit papano? Napakurap si Almira. Di ba nito naramdaman na halos dito na umikot ang mundo niya noon? Nalabis na itong minahal kahit sobra din ang sakit para sa kanya nang naging paghihiwalay nila. Ngunit hindi na yun kailangan mang malaman ni Miguel. Nakapagpasya na siya. Mas gusto niyang mag-focus sa pagpapaunlad ng sarili. Ayaw niya na yung umibig pa dahil magiging mahina siya. Huminga na malalim si Miguel. Sapat na ang pananahimik ni Almira para maintindihan hanggang dito na lang ang lahat. Gustuhin man niyang maibalik sa dati ang kanilang relasyon, wala na. Hindi niya maaaring pilitin ng taong ayaw naman sa kanya. Well, I guess hanggang dito na lang? Malungkot na sabi niya kay Almira. I'm sorry kung umasa ako at nagbaka sakali. Di niya na kayang ituloy pa ang sasabihin. Ang sakit-sakit para sa kanya na makita na wala na ekspresyon ng mga mata ni Almira habang nakatingin sa kanya. Napilitan na siyang lumabas ng opisina. Ano? Bakit aalis ka na? Hindi mo ba nakumbinse si Almira na magkabalikan kayong dalawa? Tanong ng ama niya na makasalubong niya ito sa pasilyo. Ngunit parang wala siyang narinig na sumakay na ng elevator. Miguel! Galit na sigaw ni Dondom sa anak, ngunit hindi na siya nito pinansin. Naiinis na binalikan niya si Almira sa kanyang opisina. Anong nangyari? Akala ko ba nakipagbalikan sa iyong anak ko? Nakakatawa kayo? Nakangising sabi ni Almira sa matanda. Ipinadukot niya pa ako noon para lang layuan ko ang anak ninyo. Ngayon naman gusto niya siya nitong ipagduldulan sa akin? Ganyan na ho ba kayo kadesperado? Pinamulahan ng mukha si Dondom. Pero gaya ng sinabi ko, walang personalan. Naparito ako para pag-usapan ng tungkol sa business. No more, no less. May pagka-istrikta ang tonong sabi ni Almira dito.
Pinag-aaralan kong profiles ng company. Hindi ko alam kung safe pa bang mag-invest ako ng malaking halaga sa kumpanya ninyo. Sabi niya rito. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng matanda. Hindi siya nagpakita ng kahit anong expression sa kanyang mukha. Magugulat na lang to sa board meeting kapag nalaman nito. Halos 70% ng kumpanya ay nabili na niya. Gugulatan niya ito. Gusto niyang isang araw lumuhod to at makiusap sa kanya. Umpisa pa lamang to. Bueno, hindi na ako magtatagal pa. Give me 1 week para magdesisyon kung maglalabas ba ako ng pera para matulungan kayo or pag-aaksaya lang ng oras at perang kumpanyang to. Pagkasabi, mabilis na siyang lumabas ng opisina. Nang nasa loob siya ng elevator, sa kanya pinakawalan lahat ng mga luhang kanina pang gustong tumakas mula sa kanyang mga mata. Kaninang kaharap niya si Miguel, gustong gusto niya na tong yakapin. Sabihin dito na kahit kailan hindi naman nawala ang pag-ibig niya para dito. Pero nangako siya sa kanyang sarili. Nangako siya na this time, hindi na siya magiging mahina pagdating sa pag-ibig.